Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at tayo ay nasa 3 linggo ng 40 araw na paghahanda. Uli ang paalala sa atin, pagbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan upang talagang lubusan nating maihanda ang ating sarili sa ating pong pagdiriwang ng paggunita, ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa mahalagang bagay muli, ang ating kailangan masuri, kailangan mapagnilayan sa araw na ito. Gaano ba kahirap sa atin ang magpatawad? Ito yung isang bagay kapag pinag-uusapan, napakahirap na magbigay ng pagpapatawad. Lalo na kapag paulit-ulit na gumagawa ng masama o ginagawan ka ng masama. Pero balikan natin ulit. Bakit nga ba hindi natin mapatawad ang isang tao o maraming tao? Tingin niyo, bakit hindi tayo makapagpatawad? Malalim ang sugat, malalim ang ginawa. Ano yung dahilan? Bakit? Sana po masagot ninyo. Bakit
hirap tayong magpatawad. At kadalasan, kung katulad ni Pedro, yung tanong niya na ilang beses ko bang patatawarin? Yung paulit-ulit o na nagkakasala sa akin. Yun yung kanyang tanong eh. Ilang beses kong patatawarin ang taong nagkakasala sa akin. Ano po ba? Sa akin. Kailangan tingnan niya. Minsan kasi, nagagalit tayo sa mga tao. Kahit hindi naman tayo involved, galit na galit tayo. No? Kahit hindi naman tayo kasali, kahit hindi naman tayo yung ginawan, pwedeng yung anak mo, o pwedeng yung kapitbahay, kaibigan mo, pero nakikidamay ka dun sa galit. At ayaw mo rin patawarin. Pero ngayon, nasagot na Jesus yung tanong, at sana, tumanay tanong natin, kasi minsan tinutulukan na natin, di ba? No? Kapag nagkasala ang isang tao, habang buhay na, walang kapatawaran. Ganun ba yung nais ng Diyos na ituro sa atin at matutunan natin? Kasi sabi niya, para bang Pedro, huwag kang magdesisyon para sa akin. Kasi sabi niya, no, ilang beses kong patatawarin, ito po ba? Yung tanong niya ay may kaakibat na rin na sagot na gusto niyang sang-ayunan ni Jesus. Na parang sabihin na, o tama na ba tama yung ginagawa ko? 7 na yan, ha? So may limit. Kung tutuusin, simula bata hanggang ngayon, ang dami natin nagagawang mali. Nagagawa tayong kasalanan sa magulang, pero paulit-ulit tayong pinapatawad ng magulang. Ngayon nga, bakit nga ba ang hirap natin ibigay yung pagpapatawad? Ulitin ko po ulit para mas maging malinaw. No? Kapag lumapit, humingi ng tawad, patawarin. Paano mo patatawarin kung hindi nga lumalapit? Paano mo patatawarin? Paano mo ibibigay yung pagpapatawad? Di nga nagsasalita. So yung usapin, kailangan maging malinaw muna. Pag nag-approach, kapag lumapit, kapag sabihan nagmakaawa, patawarin. Yun ang sinasabi sa atin. Dahil kung tayo nga, no, sa halimbawa na ibinigay niya na kwento, tayo ay unang pinatawad. Tayo na nagkakasala sa Diyos ay pinatatawad niya ng paulit-ulit, walang bilang. Kasi para sa Diyos, kapag pinatawad ka na ngayon, back to zero. Wala nang babalikan na, no 1 linggo ginawa mo yan, nung 1 taong ginawa mo na naman yan. Tayo lang naman yung pilit na nagbibilang 1, 2, 3, 4. Hindi pa talaga tayo nagpapatawad hanggat natin kinakalimutan yung ginawa sa atin. Kaya bibilang tayo. Pangatlo na yan, pang-4 na yan. Pa na mabuti, daya na mabuti dahil kung hindi tayo magpapatawad, kasakali lang, hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawad. Padali natin to sa hukay, saan natin to pagbabayaran? Sa purgatorio tayo magtatagal hanggang mabayaran natin ating na po, guman lang magpantay ang mga paa natin bago tayo ilibing sa hukay, sana po ay talaga maibigay natin, maalis natin sa ating pagkatao itong bagay na ito na hindi pagpapatawad. Ito sana yung maging pinakamagandang regalo mo sa iyong sarili. Ang humingi ng tawad at magpatawad, lalo tigit ang patawarin din tayo ng Diyos. Amen?